Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag at pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili para sa banal na misa sa pamamagitan ng paghingi natin ng tawad sa Diyos sa lahat ng ating mga nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay, upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay, at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon, mga alipin ng kasalanan, at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos, at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral ng tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan, at ngayoy mga alipin na ng katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon, o Israel? Ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noon kami sa lakay ng kaaway na malupit. Maaaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway.
Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati, ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya, nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kailang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng Panginoon, ng kanyang Panginoon, at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. At ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat na narito sa ating dambana at sa inyong mga nakasubaybay sa Facebook page ng ating parokya na sa araw na ito ay maaga
nung maagang nagsimula ang ating live coverage, dahil sinimula na po sa muli sa araw na ito ang ating debosyon sa mahal na ina ng laging saklolo. Kaya ito po tuwing Miyerkules na, bago ang ating misa ay di ang pagdarasal nga ng nobena sa ating mahal na ina ng laging saklolo. Ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaan na parusa. Paano po ba maging handa? Tinuruan po tayo nung nag-aaral pa tayo, at ito yung ito yung motto ng scouting, be prepared, laging handa. Pero bakit marami pa rin ang sabihin nating para bagang walang pakialam, parang dala na lamang ng agos. Maraming sinasayang na pagkakataon. Kayo po, gaano na karami ang pagkakataong inyong napalampas? Ano ang naging damdamin ninyo tuwing may magagandang pagkakataon na nakahulagpos sa inyong mga kamay? Sa mga pagkakataong ganito, iisa ang ating nabibigkas. Sayang. Nakapanghihinayang. Nakapanghihinayang ang mga dumarating na pagkakataon na hindi natin nagagamit. Halimbawa, yan, bagamat 2 taon na, padalawang school year na ngayon, itong tinatawag na online distant learning o yung modular, may mga anak na pinapag-aral ng mga magulang ang hindi nakatapos dahil sa kapabayaan. Sa kanilang pagtanda, sa kanila pinanghihinayangan ang nasayang na pagkakataon. May mga alok ng magandang hanap buhay nakalampas dahil sa patumpik-tumpik na pagpapasya. Kung ito'y makuha ng iba at mabalita na siya'y naging matagumpay, buong panghihinayang na nasasabi, sana'y ako ang naroon. May mga pagkakataon na mga ibang bansa, ngunit hindi natuloy dahil sa patumpik-tumpik ng pagpapasya at hindi inaasikaso ang mga papeles sa dapat asikasuhin. Ilan lamang po ito sa mga nasayang na pagkakataon. Kaya nga, anong malimit nating marinig? Ano yung kasabihan? Laging nasa huli ang pagsisisi. Kung maraming mga desisyon, maraming mga pagkakataon ang nakalampas
at tayo'y nang hinayang na sobra, meron pong mas nakapanghihinayang. Yung sa katapusan ay hindi tayo mapasapiling ng Diyos. Nakapanghihinayang maging matagumpay man tayo sa paningin ng ating kapwa at mag-ani man tayo ng maraming parangal mula sa mga tao dahil sa yaman, pinag-aralan, hanap buhay, masayang pamilya, yan, mataas na tungkulin. Kung hindi naman tayo naging isang matapat na alipin sa paningin ng Diyos, kung hindi tayo mapasama, makapasok sa langit, ito'y isang napakalaking kabiguan. Kaya't ito'y isang pagkakataon na huwag nating palalampasin. At ito dapat ang ating paghandaan. At dito dapat tayo araw-araw ng ating buhay ay maging handa. Tunay na ang paghahanda, ang tunay na paghahanda ay ang pagkakaroon ng tamang o wastong disposisyon at malinis na puso't kalooban. Ito ay ang pagkakaroon natin ng matibay na pananampalataya, buhay na pag-ibig, at marubdob na pag-asa. Matibay ang ating pananampalataya kung patuloy tayong nananalig sa Diyos kahit sa kabila ng madidilim na yugto ng ating buhay. Buhay ang ating pag-ibig kung ito'y isinasali natin at nakikita sa ating mga kilos araw-araw sa abot ng ating makakaya. At marubdob ang ating pag-asa kung matyaga nating hinihintay at pinaghahandaan ang katuparan ng mga ipinangako sa atin ng Diyos. Ang tanong, may kay ka na ba? Ano po ang kay na ito? Kabanalan. Higit sa pagtalikod sa kasalanan, ang kabanalan ay ang pakikibahagi natin sa buhay Diyos. Ito'y isang katotohanang bukas sa lahat sapagkat hindi ito nakabatay sa taglay nating gulang o lakas ng ating pangangatawan. Anong sabi ng isang santo o anong ipinakita ng isang santo sa kanyang buhay, si San Luis Gonzaga? At maaaring ito'y makikita din natin sa lahat ng mga banal. Anong sabi niya? Anumang oras ang isang taong nakahanda o silang mga banal, silang namuhay na ng karapat-dapat kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, sila ay nakahanda anumang oras dumating ang Panginoon. Wala silang pangamba sapagkat ang kanilang buong buhay ay laan sa paggawa ng mabuti at pagmamahal sa kapwa. Laging nakasindi ang kanilang ilawan at ito'y pinagniningas ng pag-ibig at kabanalan. At napakagandang paalaala po
ang mahuling pangungusap ng ating mabuting balita. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Kaya ang tawag ng kabanalan ay para sa lahat. At ang paghahanda natin, sa pagharap sa Diyos, ito'y hindi pwedeng madaliin. At hindi rin naman kung kailan sabing nasa dapit hapon na tayo ng buhay, ay saka tayo mag-iisip maging banal o magpakabuti. Dapat ang buhay natin ay maging isang proseso ng pagpapakabanal. Sayang ang mga oras at ang mga araw na hindi nagagamit sa pagpapakabuti at pagpapakabanal, sapagkat ito ang ating susi sa langit. At sasabihin ko po uli, yung motto ng Pondong Batangan, kahit maliit, basta malimit, magdadala sa atin sa langit. Kahit maliit na kabutihan, pero araw-araw naman natin ginagawa, malimit natin ginagawa, ito ang magdadala sa atin sa piling ng Diyos. Manalig tayo sa Diyos, Ama, habang inilalahad natin sa Kanyang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Sa bawat pagsamo ating sabihin, bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan, naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno, naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating, sanhi ng aming mga pinagkakaabalahan. Hiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Kapuri-puri ka, Diyos, samang lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawaan, tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, samang lumikha sa libutan, sa inyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyo ring bigay, upang kami dalisayan ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po niyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinisanisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal lalo tigit na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya, at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan. Ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang Diyos na sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapapalad kayong manakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Huwag kang mangamba. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na paikinabang, kami ngayoy iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan, pati na inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay, ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.